Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Representative Antonino Roman from the 1st District of Bataan for his interpellation. The Honorable Roman is recognized for his interpellation. Will the gentleman from Navotas yield to a few questions? Yes, Madam Speaker, it's my honor and pleasure to yield to my distinguished colleague, Congressman Roman. Tuno sa report ng PCIJ, palagi ho nababanggit yung salitang insertion. Ano ho ba yung pag-unawa nyo ng salitang insertion? Madam Speaker, dear colleague, ang insertion po ay yung mga budget na sikretong ipinasok o idinagdag. Yan po ang insertion. Sikreto po. Kaya nga po tinawag na insertion yan dahil sikreto po. Dahil ito po ay amyenda na sikreto, Madam Speaker. Kapag pa yung isang pondo o karagdagang pondo ay dumaan sa second reading at dumaan sa third reading at naging bahagi ng House General Appropriations Bill, yan ba ay matatawag na insertion? Hindi po yan insertion, Madam Speaker, dear colleague. Dahil natural lang po sa ating lahat ng mga mambabatas at district representatives, natural lang po na lahat tayo ay gusto ng mas maraming proyekto para sa ating lugar. So natural lang po na tayo ay hihingi ng karagdagang pondo sa ating lugar. At kung ito po ay pinagbigyan, hindi po yan insertion. And to give a brief history, kaya lang naman po sinasabing may insertions noong mga nakaraan ay dahil dito po sa House ay may small committee. Diba? So yung small committee ay sikretong nagmi-meeting at hindi na natin alam kung ano yung mga pinalitan doon, ano yung amyenda doon, ano yung dinagdag doon, ano yung binawas doon. Kaya po tinawag na insertions yun. Ngunit, ang reforma pong ginawa natin dahil ito po ay minungkahi ko rin at marami ang pumayag, natanggalin ang small committee kaya nagkaroon ng BARC. So dahil po may BARC, wala na pong insertion dahil transparent po lahat. At ito po ay inaprubahan on second reading at pagkatapos po ng second reading, wala na pong binago. So ito ay naging part po ng HGAB, so hindi po yan insertion, Madam Speaker, dear colleague. At Congressman Tobias, Madam Chair, hindi may aalis sa inyo na humingi ng karagdagang pondo para sa inyong distrito dahil kayo ang kinatawan ng inyong distrito. Yes, Madam Chair, dear colleague, natural po sa atin yan. Kaya lang ngayon sa akin, hindi nga dinagdagan, binawasan pa. Binalik lang yung partial doon sa dinagdagan. Pero natural po yun. Wala naman sigurong congressman dito na ayaw ng dagdag na proyekto para sa ating mga constituents, dear colleague. At sa kabila ng sinasabing insertion na ginawa ninyo, kulang pa rin ang pondo at kung may pagkakataon na makakakuha kayo ng karagdagang proyekto para sa inyong distrito, gagawin niyo yun para sa mga pinaglilingkuran ninyo. Natural po yun. Natural po yun, Madam Speaker, dear colleague, natural po yun. No? Pero siyempre, dahil ang HGAB ay nalipat na ngayon at nasa BICAM na po, ako, practical enough ako, na ma-realize na sa ngayon, wala na pong dagdag na pondo para doon sa ating distrito. Pero Congressman Tobias, ang mahalaga, ang pondo na nilaan para sa inyong distrito ay dumaan sa tamang proseso at kung saan may pagkakataon ang taong bayan na makita ang prosesong pinagdaanan nito. Yes, Madam Speaker, dear colleague, kaya nga natin tinanggal yung small committee dahil dati yung small committee ay hindi po transparent. At 4 na tao na lang ang nag-uusap para amyendahan yung budget. Kaya po nagkakaroon ng insertion on. Since wala na pong small committee ngayon at transparent po lahat, wala po silang masasabing insertion at ito po ay prosesong nagdaan sa tamang proseso. I have nothing further, Madam Speaker. Maraming salamat po. Maraming salamat po, dear colleague.